Hi guys! Welcome back po muli to Moonchild Magudaren channel. In today's reading ay aalamin natin mula sa inyong mapipiling baraha kung anong mensahe ang maaaring iwan sa iyo ng inyong guardian angels o yung inyong gabay para sa buwan ng November 2020. Okay guys, kung ang ilan po sa inyo ay hindi naniniwala na kayo ay mayroong gabay, it's okay, you can just skip this video dahil nirerespeto po natin ang paniniwala ng bawat isa. Okay? So hindi na po natin ito patatagalin. Yung inyong mapipiling baraha may or may not resonate with you because these are general readings. Kaya maaari kayong makarelate o hindi makarelate sa anumang ating maririnig o makikita sa inyong mapipiling baraha. Okay, before we start, isang bagay lang po ang aking hihilingin, kagaya ng aking palagi sinasabi sa intro. Pumili kayo ng baraha hindi dahil sa nagagandahan kayo dito o dahil lang sa nakikita ng ating mga mata. Pakiramdaman yung mabuti at huwag magpabigla-bigla. Trust your intuition o yung pakiramdam nyo ay para sa inyo. Okay? Kung kailangan nyo i-pause sa part na ito ang video upang mas makapili kayong mabuti, ay gawin ito. Para kung ano man ang inyong mapiling baraha ay mas mag-resonate or makarelate kayo at mas makakuha tayo ng mas accurate na sagot sa anumang ating pag-uusapan ngayon. So this is group number 1, group number 2, group number 3. Kung nakapili na kayo, maaari na po kayong mag-jumpstart sa timestamps na aking inilagay sa ilalim ng description box. Hi group number 1, ito na po ang card na inyong napili and let's start. Tingnan muna natin isa-isa itong napili mo. Relationship, harmony, okay, peace, prosperity, gifts from God, free yourself, okay, ayusin muna natin ha, free yourself, finances and career, finances or career, retreat, reconciliation, okay. King of Wands in reverse, Eight of Swords in reverse, the Chariot in reverse, okay, the Lovers in reverse. Okay, group number 1. Before we go on, kuha tayo ng ilang message using the playing cards or yung cartomancy. Okay. For group number 1, anong message na maiiwan natin para sa kanila? Exact message. For group number 1, November 2020, ano po maiiwan natin message? Okay. Sa mga ilang nagtatanong kapag tumatalon ang cards, usually, o karaniwan sa mga tarot reader, kapag merong tumatalon, ibig sabihin, mataas yung inyong energy, yung subconscious energy ay nararamdaman hanggang dito. Or ang ilan naman ay ginagawa itong basis na ito yung message na dapat mong marinig. Okay? So, may start na tayo for group number 1. Okay, group number 1. I am seeing an indication dito sa inyong cartomancy. Ito yung unahin natin na this coming November, ang ilan sa inyo, keep in mind po na ito ay general message, ay magpo-focus more on doon sa inyong career sector or dito sa inyong ginagawa, pinagkakaabalahan, or sa inyong pag-aaral kung kayo ay nag-aaral. Andito yung inyong focus. Mas pagtutuunan nyo ito ng attention ngayon. Pero itong inyong gagawin, anuman ito, group number 1, ay magkakaroon ng magandang resulta. Merong resultang maganda at the end of the day. So, kung ikaw man ay nagbibigay ng effort dito sa iyong ginagawa, ay merong positive news na maaari kayong matanggap. On the other hand, pagdating sa relationship sector, kung ikaw ay single, ready na kayo actually. Ready na ang ilan sa inyo na pumasok sa relasyon kahit na parang binabaling nyo lang itong inyong atensyon sa inyong ginagawa, sa inyong trabaho. Kasi minsan parang hindi nyo maiwasan na magiging malungkot kung bakit walang nangyayari sa sektor ng pag-ibig.
Well, regardless kung kayo ay single, attached, or married, group number 1, mas nag-focus actually dito sa inyong cartomancy, yung pagdating sa inyong finances and career na sobrang nakarelate dito. Sabi niya, financial issues are a factor in your love life right now. Maybe kaya lumabas ito dahil nga dun sa aking nabanggit dito sa iyong cartomancy na isang factor ng iyong buhay na pagtutuunan ngayong November 2020 ay yung about sa inyong career. Marahil ay sinasadya nyo na lang na pagtuunan itong mga bagay na sa palagay nyo ay visible ngayon, kagaya ng inyong pinagkakaabalahan, trabaho, kaysa doon sa love life for some of you. Okay? Or ang ilan sa inyo, hindi man lumabas dito sa inyong cartomancy, kung i-base ko dito sa finances and career, ay merong ilang conflict na pinagdadaanan with the lovers pagdating sa pag-ibig. Merong imbalance, marahil kasi may ilang planetang in retrograde right now na hindi nang babalance. Opo, pagdating sa astrology yun guys, pero kung aking i-relate dito, merong ilang bagay na ang ilan sa inyo ay hindi pinagkakaunawaan kasama ang ilang mahal sa buhay, kapareha. Merong imbalance with the King of Wands in reverse. Kasi na-mention ko na rin yung about sa astrology. Planet Mercury is still in retrograde this month at kahit na it will go direct on November first week, ay mararamdaman pa rin natin ito. Patuloy natin mararamdaman ito. With the King of Wands, maaring ikaw ito, okay? Lagi nyo lang po tatandaan na itong mensahe na babangkit ko ay maaring reversal energy. Meaning, maaring ito ay patungkol sa inyo, sa taong ito na aking mapamangkit dito sa katangian na King of Wands kasi, alam ko dami ko paligoy-ligoy, King of Wands kasi, isa sa inyo, marahil ay merong mabitawang salita na hindi magugustuhan ng isa sa inyo at dito magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kumbaga, walang balance. Sabi ko nga with the lovers. Sabi ni Archangel Samuel, peace comes from remembering that only love is real. Okay, kaya lumabas marahil ito sa inyo kung aking i-relate with your tarot na puro reversal energy ay hindi mo pa man ito ma-realize right now. Pero sana mangibabaw sa inyo yung pagkakaunawaan o yung pag-intindi kung kinakailangan ikaw na lang muna yung umintindi, umiwas dito sa sitwasyon pansamantala at mangibabaw yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Peace comes from remembering that only love is real. Maaaring ito ay sa pagitan mo ng iyong kapareha or pamilya, katrabaho, kasi lahat tayo ay maapektuhan itong mga planets na in retrograde right now na hindi nagiging madali ang ilang mga bagay. Okay? With the 8 of Swords, ito, maaring maapektuhan ang ilan sa inyo dito sa nasabi kong conflict na maaring yung kaharapin sa isang tao sa inyong buhay. 8 of Swords, ito yung pag-negative self-talk na hindi yung may iwasan dahil maaring pangibabawan kayo ng emosyon o maunahan sa inyo yung kung hindi man ay galit, parang hindi kayo matutuwa dito sa ilang mga bagay. Kung kinakailangan mong mag-retreat, alam ko hindi ito masyado advisable ngayon, pero it's time to disconnect from the world. Hindi naman ibig sabihin ng retreat, pupunta ka sa isang lugar kasi safety first. Kung kinakailangan mong sa bahay na lang muna sa iyong comfort zone, magpahinga, magnilay-nilay at huwag magpapigla-bigla dito sa mga salita or sa mga gawain, decision. This is not the best time na bumuo ka ng major decision group number 1 dahil maaaring hindi klaro sa iyo ang ilang mga bagay dahil napangungunahan ka ng yung emotions. With the Chariot reverse, ito yun, kakabanggit ko lang na hindi ito yung best time na bumuo ka ng action or any actions, especially major decisions sa iyong buhay. Free yourself. It's time to take back control of your life. Okay, hindi naman ito bigla-bigla.
it's a process. Kung ikaw man, na-mention ko dito, ay dumadaan sa ilang pagsubok pagdating sa pag-ibig. Especially kung dumaan ka sa breakups recently or dadaan ka sa breakup ngayong buwan, ay palayain mo yung sarili mo. Alam ko, straightforward yun, pero kahit ngayon lang, I mean, take time to step back at magpahinga, mag-isip-isip, mag-retreat. Dahil at the end of the day, nakikita ko naman kung sa palagay mo strong naman itong pagsasama niyo. I mean, meron kayong pagkakaunawaan kahit na ito ay minsan, sabi ko nga, merong conflict tayo nakikita, merong disagreements. Maaring ito ay test lang sa pagitan yung dalawa. Maaring kailangan nyo muna mag-lie low para makaiwas sa ilang tensyon, magpahinga. Kasi at the end of the day, sabi ko, kung kayo ay kasal na, kung kayo ay alam nyo, pinagtibay na kayo ng panahon, merong reconciliation. At the end of the day, someone from your past is returning to your life. I-relate ko to dun sa nabanggit ko na pagsubok. So, maaari, kung sabi ko nga, kung merong breakups, kung merong paghihiwalay, merong mang matapos ngayong buwan, merong babalik, maaring bumalik rin ang taong ito sa'yo. Pero hindi agad-agad. Okay? Kung hindi ka nakarelate doon, group number 1, maaring, ito yun, someone from your past. Merong bagong taong magbabalik. Pwedeng itong kapareha sa personal na sektor or mga ilang kaibigan from the past. Nabanggit ko yung Mercury retrograde. Yun yung maaaring merong mga ilang kaibigan na magbalik at dito magkakaroon kayo ng reunion. Yun yung nakikita ko dito for some of you. Okay, ano pa ba? Reconciliation and harmony na sobrang nakarelate sa isa't isa. Reconciliation. So, magiging maayos naman, sabi ni Archangel Raguel, we angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. So, kung itong mga message na nabanggit ko pagdating sa relasyon, pag-ibig, career ay nag-relate sa'yo, magiging maayos ito at the end of the day, especially this month. Huwag mo masyadong naliman, huwag masyadong magpabigla-bigla dito sa emosyon na nararamdaman because temporary lang yan, group number 1. Sabi ni Archangel Raguel, again, bubuksan niya ang mga puso para sa lahat na involved dito sa sitwasyon at itong mga conflicts at hindi pagkakaunawaan ay magkakaroon ng resulta or masosolve nyo at magkakaroon kayo ng peace. Prosperity. Okay. Sabi ng Archangel Ariel, your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. Okay. Na-mention ko kasi nag-focus dito sa yung cartomancy, yung pagdating sa iyong ginagawa, sa iyong career. Marahil, sabi ko nga, baka binabaling nyo na lang intention nyo, yung attention nyo dito sa ilang bagay na alam nyo magbe-benefit kayo ngayon para makalimot kayo at hindi matuon yung inyong atensyon sa mga negativities, which is a very good thing na magagawa mo kung ikaw man ay maharap sa problema pagdating sa sektor ng pamilya, relasyon. Tama yun. Ito yung lumabas sa'yo, prosperity, kasi at the end of the day, sabi ko nga, magkakaroon ng magandang resulta itong pinaghihirapan mo, itong effort mo. Kung hindi okay ngayon yung pagdating sa love life at hindi smooth yung dating doon, sa huli, ano man itong sisimulan mo, I mean, ginagawa mo na. Sabi ko nga kasi hindi perfect time ito mag-start ng something new. Pero perfect time ito na i-develop mo itong ginagawa mo na. Yung present. Okay? Magkakaroon ng prosperity, kaunlaran. At ito ay regalo from our Creator, gifts from God. Sabi ni Archangel Sandalphon, we angels bring you gifts from your Creator. Open your arms to receive it. Napakaganda. Gifts from God, group number 1. Deserve mo itong regalo na ito na maaari mong matanggap mula rin sa iyong pinaghirapan sa akin nakikita dito. So, patuloy ka lang, ibigay mo yung best mo sa iyong ginagawa at mag-focus ka dito sa mga positive vibes or positive
thoughts sa iyong buhay at huwag kang pangibabawan ng iyong negative thoughts with the 8 of Swords in reverse. Dahil hindi siya makakatulong right now. Dahil nakikita ko merong good news kang matatanggap when it comes to money sa iyong career. At ito ay something, again, na yung pinaghirapan o paghihirapan. Okay? So, ayun, hindi ko na yung palalawakin pa para sa group number 1. Sana itong mga mensaheng ating narinig ay parang maging gabay lamang po para sa inyo. Okay, so let's move on to group number 2. Thank you so much for watching and I hope to see you in my next one. Hi, group number 2. Ito na po ang card na inyong napili and let's start. Okay, spread muna natin itong mga napili mong cards. Okay? Patience. Victory. Breathe. Outdoors. Okay. Attraction. Unrequited love. Chemistry. Let go of control issues. 5 of Pentacles. 5 of Wands. 9 of Pentacles in reverse. Okay, pabaliktarin ko to kasi naka-upward to. Pasensya na guys. 4 of Cups in reverse. Okay. Mag-spread muna tayo dito gamit ang playing cards o yung cartomancy. Kuha tayo ng ilang message. Maaari natin maidagdag for group number 2, November 2020. Anong mensahe natin para sa kanila? November 2020. Anong message? Okay. Right. Spread tayo. Okay, for you group number 2, dito muna tayo sa iyong cartomancy reading. Mag-share lang ako ng ilang indication na aking nakikita dito. Some of you, kung kayo ay nasa isang relasyon, ay maaaring meron kayong major decision na gawin ngayon when it comes to relationship. And it's either tatapusin nyo na ito. I'm sorry, minsan straightforward ako magsalita, pero yun yung gustong iparating ng nakikita ko sa cards. Maaaring merong separation na maghanap sa pagitan mo at ng iyong kapareha. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon, okay? Maaaring itong nakikita ko dito ay isang indication na meron lang gap right now. Meron kayong hinaharap na issue at gusto niyo na lang munang mapag-isa. Gusto niyo munang maging low-key yung inyong relationship. Excuse me po. Meron kasi ako nakikita na either ikaw ito o siya, itong taong ito, or kayong dalawa yung maharap sa ilang pagbabago pagdating sa inyong career, or itong yung kapareha ay parang nakukulangan sa'yo or ikaw sa kanya. Keep in mind po na itong bawat reading natin ay reversal energy, meaning maaaring ito ay makarelate sa'yo o sa taong ito. Pero merong nakukulangan na isa sa inyo. Maaaring ito ay sa oras, doon sa ilang pagkakataon na sana ay nakafocus siya sa'yo o ikaw sa kanya. Meron din ako nakikita indication na i-check nyo yung inyong kalusugan right now dahil ang iba ay maaaring mag-hassle or mag-hustling dito sa ginagawa na nakakalimutan nyo ng ibang sektor ng buhay gaya ng kaibigan, kapareha, pamilya. Inverse baka sa inyong kalusugan, okay? I-check nyo yung inyong kalusugan. Group number 2, pati na rin yung kalusugan ng ilang inyong mahal sa buhay sa paligid dahil maaring lumabas ito para marinig mo, nakamustahin mo rin yung kalusugan ng inyong mahal sa buhay. Because with the 5 of Pentacles, group number 2, pasensya na po sa ilang ingay na inyong maririnig, but with the 5 of Pentacles, marahil, kaya nakita ko na mas nagko-focus, actually parang ganito rin sa group number 1, mas focus yung inyong atensyon sa inyong
sektor ng ginagawa sa trabaho, pag-aaral. Medyo nagiging busy ang mga tao ngayon sa pag-hassle, sa pagbibigay ng effort sa ginagawa dahil alam naman natin yung ating kinakaharap ngayon na crisis at kailangan natin mag-focus doon sa trabaho dahil ito yung realidad ng buhay. Kailangan nating kumilos para sa mga tao na nasa paligid natin. Five of Pentacles, some of you, group number 2, ay maaaring makaharap sa mga challenges, especially pagdating sa inyong money, sa inyong kita. Parang hindi sapat dahil wala kayong ibang options right now. Merong struggle pagdating sa money or dito sa inyong ginagawa. Ano pa man ito. And with the 9 of Pentacles in reverse, kung aking i-relate, sobrang nakarelate ito actually dahil ito yung pagtatrabaho nyo, pag-ibigay nyo ng effort sa isang bagay, pag-i-invest nyo ng inyong energy dito sa anumang pinagkakaabalahan nyo pero parang kulang pa rin. Parang hindi kayo nasasatisfy dun sa resulta. Kung hindi kayo nakarelate and more on your relationship kayo, maaaring nag-i-invest kayo ng inyong energy sa maling tao or sa taong walang balance. Kumbaga, unrequited love for some of you. Masyado kayo nag-i-invest ng inyong atensyon dito sa isang tao na hindi kayo nasusuklian ng parehong atensyon at pagbibigay ng focus. Sabi ng message dito, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So, I'm sorry to say that dito sa iyong reading kasi ito yung lumabas. Pero, andito rin yung chemistry. Sabi ng unrequited love, walang balance dahil hindi ka nagugustuhan din ng taong ito. Pero, andito rin yung chemistry. So, nag-50-50 tayo dito. There's a strong magnetic attraction here. So, marahil kaya lumabas itong dalawang ito. Dalawang bagay lang din ito. Maaaring ito ay something na hindi pa mangyayari ngayon. But at the end of the day, ay iikot at iikot ang ruleta ng buhay at maggugustuhan ka rin niya. Or, ang ilan sa inyo kailangang marinig na hindi ito yung the best time para bigyan ng atensyon itong walang pagbabalanseng relasyon. O ang ilan sa inyo ipagpatuloy itong bagay na to sa taong ito. Dahil dito sa yung cartomancy reading, nandito rin yung indication na at the end of the day, merong kasiyahan na isang something na ikagagalak ng inyong mga puso. So, medyo naging komplikado ayun, pero nag 50-50 man, nakikita ko na at the end of the day, pagdating sa relationship, family, or pagdating sa inyong trabaho, merong victory. Hindi mo pa man ito makitaan ng resulta right now. At ang ilan sa inyo yung maharap sa ilang struggles, challenges, or difficulties pagdating sa relationship, merong victory. Okay, merong tagumpay sa huli. So, manatili ka ng positive at magpangunahan ng mga ilang bagay na minsan ikaw lang din yung nagda-down o nagpapababa sa iyong confidence. Maging positibo at pagkatiwalaan mo itong kakayanan mo. Group number 2. Okay? Dahil ito nga, sabi ni Archangel Sandalphon, your prayers have been heard and answered. Have faith. Magtiwala ka sa iyong sarili. Basta alam mo ginagawa mo yung effort mo, yung lahat ng best mo sa iyong ginagawa. Dahil merong resulta sa huli. Group number 2. Okay, ano pa ba yung hindi natin na dito? Patience. Ayan. Patience. Archangel Sophiel. Sabi niya, your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. So, habaan ang pasensya dahil hindi magiging madali ang ilang mga bagay sa akin nakikita dito. 5 wands, hindi ko pa na-mention. Merong kompetisyon, meron ka pang challenges talagang kaharapin pagdating dito sa anumang ginagawa mo sa trabaho, especially meron ka makakaharap na o makaka-encounter ng mga tao na hindi magiging madala sa part mo. Pero sana
huwag ito maging dahilan para tumigil ka. Habaan ng pasensya. Kailangan pa ito ng pag-aalaga. Itong ginagawa mo. Kailangan mo pa rin gumawa ng aksyon ng iyong effort. Yung best mo. Group number 2. Patience. Okay? Pero, with the Four of Cups, and the breathe in outdoors. Okay, Four of Cups muna tayo kasi this one is in reverse. Ito yung pagdating sa iyong emotions. Kasi, baka pangunahan ka ng dito sa mga nakikita ko, maaring mapanghinaan ng loob ng ilan sa inyo. Maaari kasi dumaan ng ilan sa inyo sa pagsubok ng buhay when it comes to relationship and career. Kung kinakailangan, parang pakiramdam mo hindi mo kayang i-handle ito right now, okay lang yun. Hindi mo kailangan bigyan ng conclusion agad-agad ng mga bagay. Take time to breathe. Group number 2. Sabi niya, ito nga yan, yung emotions na parang hindi nyo kaya, okay lang na magpahinga muna, mag-step back. Sabi kasi ni Archangel Raphael, take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release old patterns. Ayan, yung mga patterns o mga behavior na parang pinangungunahan mo yung sarili mo sa sitwasyon na hindi mo kaya or walang resulta ito sa huli. Dahil, sabi ko nga, merong victory. Pero hindi ito agad-agad. Okay, merong kaunlaran, merong tagumpay. Hindi agad-agad. Kung kailangan mo munang magpahinga, mag-step back, magnilay-nilay with the Four of Cups. Ito nga, breathe. Take things slow at huwag magpabigla-bigla. Huwag kang masyadong ma-pressure o ma-overwhelm dito sa iyong nararamdaman mula sa iyong ginagawa or pagdating sa relasyon. Kung kinakailangan mong lumabas, outdoors. Although, hindi ito parang advisable right now sa kinakaharap natin. Pero, dahil ito yung lumabas sa'yo, Archangel Jophiel, sabi niya, go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. So, hindi naman ibig sabihin na go outside. Maaring ito yung dito ka muna. Wala namang masama sa pagpapahinga. Kung kinakailangan mo munang dito sa yung comfort zone, hindi ibig sabihin na doon sa labas talaga. Maring ito ay dito sa yung lugar kung saan ay komportable ka at makakapag-isip ka, makakapagnilay-nilay ka, makakahinga ka, or makawala yung iyong isipin pansamantala para makabuo ka ng mga bagong ideya na dapat mong bigyan ng tuon at bigyan ng aksyon o i-priority sa iyong buhay. Group number 2. Okay, with the attraction, I guess ito na lang hindi ko na-mention. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Sabi ko nga, take things slow at huwag madaliin. Dahil kung positive ka, mas ma-attract mo yung mga positive possibilities sa iyong buhay. Manatili kang positibo, hindi lang ngayong buwan, dahil kung bibigyan mo lang ito ng pagpapatuloy at hindi ka susuko, pagpapasensya sa mga ilang bagay, sitwasyon sa iyong buhay, ay magkakaroon ng tagumpay. Okay, so ayun, hindi ko na ipalalawakin pa para sa group number 2. Sana itong mensahe natin nakita mula sa iyong napiling barahay para maging gabay lamang po para sa inyo. Okay, thank you so much for watching, for stopping by, and I hope to see you on my next one. Hello group number 3, ito na po ang card na inyong napili, and let's start. Dito muna po tayo sa inyong cartomancy reading, pero spread natin muna itong mga cards na inyong napili. Overcoming difficulties, compassion, brilliant idea, okay, clear cognizance, soulmate, okay, honeymoon, wow, new love, okay, trust, 9 of Wands, okay, ano siya sa akin, 3 of Wands in reverse, 3 of Pentacles in reverse,
Ten of Swords in reverse. Okay, mag-spread tayo ng ilang cards for you para sa cartomancy reading natin. For group number 3, anong maiwan natin para sa kanila? Group number 3. Group number 3. Nasusunod. Okay. Okay, group number 3. Dito muna tayo sa iyong cartomancy reading. To be honest, meron akong ilang indication na nakikita pagdating sa iyong buhay, trabaho at relasyon na hindi okay right now o hindi maaaring maging okay ngayon dahil medyo malungkot ka, meron kang isipin pagdating dito, especially pagdating sa iyong ginagawa o trabaho. Alam ko, almost sa tatlong groups, mas umikot sa akin nakikita pagdating sa cartomancy na tungkol doon sa iyong ginagawa, sa trabaho, sa career, marahil kasi lahat tayo binibigay natin yung best natin sa ginagawa ngayon, sa ilang kinakaharap nating crisis. So talagang ibibigay mo yung best mo. Pero ang ilan sa inyo, keep in mind po na ito ay general message, ay parang aabot dito sa sukdulan. Parang pakiramdam nyo walang umaayon sa inyo, sa inyong side, parang walang nangyayari. Kahit pa alam nyo ginagawa nyo yung best nyo, pero parang kulang pa rin. At dito maaring maapektuhan kayo, hindi lang emotionally but physically. Sa akin nakikita, bigyan nyo ng toon yung inyong kalusugan, yung kalagayan ng inyong kalusugan. This November, group number 3, magpahinga kung kinakailangan. Kasi maaaring meron kayong mga pinagdaanan o pagdaanan ngayong buwan na palagay nyo ay sobra at mabigat. With the Ten of Swords in reverse, isa namang positive note dito, although ang ilan ay maaaring yun nga, parang sinaksak ng ilang swords sa likod. Parang pakiramdam nyo hindi kayo makakaalpas na dito sa sitwasyon na parang wala kayong makitang liwanag. Ang positive note ng Ten of Swords in reverse, group number 3, ay malalagpasan mo to. Hindi mo pa man ito makita ngayon kung itong ilang mensaheng aking nabanggit pagdating sa cartomancy ay mag-relate sa'yo or mag-resonate. Group number 3, malalagpasan mo to. Overcoming difficulties na sobrang nakarelate sa aking nabanggit. Sabi ni Archangel Jeremiel, the worst is now behind you and you are surmounting any previous challenges. So marahil, maaaring napagdaanan mo na to before, at kung mauulit man ito ngayong buwan or currently kinakaharap mo na, ay alam mo na to. Kumbaga, pinagtibay ka na rin na to before, kaya parang hindi na ito magiging malalim. Magkakaroon na ng balance kung pag-ibabawan ka ng iyong positibong mindset. Huwag ka magpapatalo dito sa sitwasyon dahil malalagpasan mo ito kagaya ng ginawa mong pagalpas nung nakalipas. Parang alam mo na to eh. Alam mo na yung igagalaw mo. So huwag kang panghinaan ng loob. Group number 3. Here, Three of Pentacles. Three of Pentacles. Pasensya na po sa ilang ingay na inyong maririnig. Three of Pentacles in reverse. Sabi ko nga, andito yung isipin sa mga issues or bagay tungkol sa inyong ginagawa, trabaho, or pamilya. Pero more on doon sa inyong trabaho, sa usaping pera. Sa palagay niyo, parang kayo lang yung gumagawa na lahat. Bit-bit nyo yung mga responsibilidad. With the Three of Wands. Nine of Wands, I mean. Ito yung parang bit-bit nyo lahat. Meron kayong responsibility at kayo lang yung nagtatrabaho. With the Three of Pentacles. Parang ang dami nyo kailangan gawin. Walang tuwid na daan right now sa palagay nyo. So, may mga struggles. Pero sabi ko nga, malalagpasan mo to kung magpapatuloy ka lang. May mga ilang tao tayong nakikita dito
pagdating sa iyong kapareha, pamilya. Although, kung sa palagay mo parang nag-iisa ka, dito sa mga responsibilidad na ito ay meron din naman nandito na handang tumulong sa'yo. I mean, hindi man sa pagdating sa financial na aspeto, pero merong nandyan for your group number 3. Hindi mo pa man ito ma-realize right now kasi parang ang bigat ng ilang mga dalahin mo na parang wala kang options, walang opportunity, parang kulang, ay merong nandyan to support you. Ang ilan sa inyo, balik tayo pagdating sa iyong health sector, sa iyong kalusugan, ay maaaring merong matanggap na balita regarding dito kung ikaw ay magpapacheck or magpapa-general check-up or ano pa man ito pagdating sa inyong health. Maaaring meron kayong importanteng ma-receive na news sa inyong health or meron kayong matuklasan ngayon sa inyong kalusugan. Kaya sinasabi ko na kasi dito nag-focus din sa inyong health sector pagdating sa cartomancy. Kung hindi man, i-check nyo rin yung kalusugan ng ilang tao sa inyong buhay, sa paligid. Wala namang masama from time to time ay tingnan ang kalusugan ng mga mahal sa buhay or i-check sila, kamustahin. Okay? Nasaan na tayo? Na-mention ko yung ilang struggles, difficulties. Sabi ko na, malalagpasan mo naman. With the 3 of Wands kasi, in reverse, maaaring makaramdam ka ng kabagalan o patuloy na makaramdam ng kabagalan sa ilang mga bagay pagdating sa pera at trabaho, sa pakikipagkomunikasyon, transportasyon, technology. Nabanggit ko yun kasi pagdating sa astrology, planet Mercury is still in retrograde this month at maaaring maramdaman pa to in the next few weeks. At ito na ngayon, yung mga delays na hindi mo inaasahan, mga kabagalan, at parang pakiramdam mo, yun nga, stuck ka na dito sa sitwasyon, hindi ka makakaalagpas dahil parang hindi nagkikisumasang-ayon ng mga bagay-bagay right now sa'yo. Pagdating yun sa iyong career, brilliant idea. Sabi ng Archangel Uriel, yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. Na sobrang nakarelate with clear cognizance. Sabi naman ni Archangel Uriel, pay attention to your thoughts and ideas that come to you as they are unanswered prayers. Okay. Sabi ni Archangel Uriel, itong mga idea, ano man itong pumasok sa isipan mo, minsan tayo lang din yung nakakaalam nito eh. Kaya lang minsan natatakot tayong bigyan ito ng aksyon. Dahil ang ilan sa inyo ay stuck dito sa sitwasyon na hindi maganda or hindi sa palagay nyo ay umaayon sa inyo. Parang naunahan kayo ng pag-negative self-talk, pero minsan meron kayong ideya na hindi nyo lang ito binibigyan ng something na action. Masabi ni Archangel Uriel, ginagabayan kanya sa anumang inyong ginagawa. Huwag kang magpanghinaan ng loob dahil malalagpasan mo to with overcoming difficulties. At ano man itong ideya na to, group number 3, bigyan mo to ng atensyon, pag-isipan bago bigyan ng aksyon. Dahil kung ano man yung gusto mong gawin pagdating especially sa iyong buhay, career, trabaho, pinagkakaabalahan, ay may gabay ito para sa iyo yon. Alam mo na to sa iyong sarili. Laksan mo lang yung iyong loob at paniniwala na ikaw ay may gabay at tiwala sa iyong sarili. Okay? Huwag kang pangunahan ng takot at pangamba na hindi magiging okay ang lahat dahil yung ideya na to, again, ay merong gabay kasi pareho yung lumabas sa'yo na message from your guides. Okay, dito tayo sa ilang message right here. Pagdating sa love, umikot lahat dito sa love, okay? Trust tayo. Dito tayo sa trust. The situation is calling me for you to have faith. Sabi ko nga, magtiwala sa sarili. At meron naman din ako nakikita, nabanggit ko with your cartomancy, with the 2 of Hearts, yung union of love, na merong nandyan, merong naniniwala sa'yo, sa iyong kakayanan, hindi man financial or sa ilang bagay, sa physical, material, pero merong nandyan na handang umunawa sa iyong pinagdadaanan.
mapapamilya ka pareha. Group number 3, at hindi ka nag-iisa dito. Okay? New love. Okay, a new person has steered your romantic feelings. So, sa kabila ng pinagdadaanan mo pagdating sa ilang bagay sa usaping career, trabaho, yung pinagkakaabalahan, ay merong umusbong na bagong tao na maaring pumasok sa iyong buhay. A new person has steered your romantic feelings. So, this month, maaring merong new person na pumasok sa iyong buhay, especially sa sektor ng personal na relasyon o pag-ibig, honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Kung hindi man na umaayon ngayon, okay, parang ito naman yung maganda dito, hindi man umaayon yung sitwasyon pagdating sa iyong career right now, parang meron kang kinakaharap dito. Pagdating sa love, sabi ko nga, dito rin naman sa iyong cartomancy, humugot ka ng yung lakas dito sa mga taong nandyan, yung present, yung visible, at huwag kang mag-focus muna doon sa ilang bagay na hindi umaayon sa'yo. Ngayon, soulmate. Yes, this is your soulmate. Itong maaaring pumasok na new love for some of you. Keep in mind po na ito ay general message. Itong new love na maaaring pumasok sa inyo this coming month, or maaaring pumasok na ito sa buhay nyo, hindi mo pa man nare-realize, nandyan na siya. Someone, mas lalaliman nyo yung connection nyo right now sa taong ito, dahil ito ay yung soulmate. Yes, this is your soulmate na mauuwi sa honeymoon. Basta magtitiwala ka lang dito sa iyong kapareha, dito sa sitwasyon, ano pa man ito. Compassion. Sabi niya, Archangel Zadkiel, soften your heart with respect to this situation and all the people involved, including yourself. Okay. Kung sa palagay mo, parang nakikita ko dito na ang pinakaunang kalaban mo when it comes to dito sa yung ginagawa, dito sa yung day-to-day living na pinagkakaabalahan pagdating sa trabaho, pamilya, ang unang-unang kalaban mo dito sa palagay mo right now ay walang iba kundi yung sarili lang din. Group number 3, napangungunahan ka ng kaba, ng takot, ng pag-aalala. Sabi ni Archangel Zadkiel, palambutin mo yung puso mo at respeto dito sa sitwasyon, dahil gano'n naman ang life. Dadaan at dadaan tayo dito sa mga ilang difficulties. Kung right now parang palagay mo walang liwanag kang makita, at the end of the day, malalagpasan mo to, iikot at iikot ang gulong ng buhay para sa'yo. Group number 3, at itong journey mo ay merong gabay. Kung ano man yung nais mong gawin, bigyan mo ito ng aksyon, ng pinag-iisipang mabuti, dahil brilliant idea. Andito rin yung clear cognizance na nagsasabing kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo to. Dahil alam mo yan eh, alam mo sa'yo sarili mo yan, hindi mo pa man ito na-realize, kaya mo. Okay, bigyan mo ng aksyon, ng pinag-iisipan. At compassion, yung pagmamahal, yung pakikiramay sa mga taong involved, especially sa yung sarili. Dito sa sitwasyon na palagay mo, nawawalan ka ng tiwala sa yung sarili, na minsan nakakalimutan mo na may mga tao pang nandyan sa yung paligid na may tiwala sa'yo. Kung palagay mo ay alam mo yan, hindi ka makawala dito sa negativity na pumapasok sa iyong isipan. Ito ay pagsubok lang, mga pagsubok lang na pwede mong daanan o pagdaanan sa buhay. Actually, kung sa palagay mo, bit-bit mo lahat ng responsibility o na-overwhelm ka, yung feeling na parang meron kang strong sense of responsibility, parang sa palagay mo kulang itong ginagawa mo. Kahit na alam mo na bibigyan mo naman yung effort mo, yung best mo, pero walang options or walang oportunidad na dumadating. Again, overcoming difficulties. Group number 3, andito ka man sa pinaka-worst situation right now sa palagay mo, pero malalagpasan mo to dahil nagawa mo na to before. Kung ang ilan sa inyo hindi pa man ito ma-realize, malalagpasan mo to ulit ngayon. Okay? So, ayun, hindi ko na yun palalawakin pa para sa group number 3. Sana ito mga mensaheng ating nakita o na inyong narinig mula sa inyong napiling baraha, pawang maging gabay lamang pa para sa inyo. Okay, thank you so much for watching, and I hope to see you on my next one.